Bernardo, Bernard, Carmina, Sael, Higino, Ladislao, Wilfredo, Delphine, Romeo, Antonia, Rosalia, Roman John, Elcano, Raquel, Fulgencio, Antonio, Pasita, Adeline, Silveria, Santiago, Anastasia, Tarsila, Marcelo, Elsa, Joel, Pio, Guadalupe, Georgia, Buddy, Primo, Ambo, Alice, Santiago, Suelo, Cito, Mario, Boy, Lucy, Robbie, Mario, Agueda, Jose, Ricky, Nati, Rosie, Gary, Cristina, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Milo, Romeo, Moises, Leonor, Federico, Maria, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonina, Ronilio, Norman, David, Demetria, Jose, Pasencia, Rogelio, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlito, Carlos, Greg, Georgina, Cayetano, Brixio, Esperanza, Ofelia, Filemon, Gloria, Carlos Sr., Maximina, Pablito, Rolando, Ruben, Roger Roel, Florinda, Nazario, Leonardo, Noel, Serapio, Father Adrian, Cyril, Ludovico, Socorro, Marinel, Victoria, Honorato, Basilia, Ramoncito, Joel Francis, Alfredo, Emma, Marcelito, Irenea, Evelyn, Delphine, Mark Anthony, Richmond, Emerito, Jose, Marisa, Antonia, Abelardo, Jacinto, Jonisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Karina, Sabina, Seferino, Isidora, Jasmine, Lydia, Delphine, Mariden, Loretta, Oscar, Clemencio, Ireneo, Consolacion, George, Nomer, Raimundo, Emerito, Laureano, Jonathan, Rufina, Simeon, Herbert, William, Luisito, Richard Paul, Honorato, Susana, Alejo, Aida, Bernarda, Lorenzo, Alberto, Lilia, Milagros, Leilani, Jomar, Juanchito, Nelson, Hill, Arsenio, Teresita, Honorata, Joaquin, Melanio, Joel, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Leogarda, Plaxides, Baby Chloe, Salvador, Janson, Jaira Monique, Ramon, Ramona, Benson, Levi Joy, Barbara, Ibarra, Archie, Armando, Romano, Dorotea, Chodora, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis, Apolinario, Maria Isa, Constancia, Inocencia, Concordia, Lazaro, Gloria, Marcel Dennis, Benjamin, Celestino, Pedro, Clara, Esperanza, Asuncion, Deogracia, Saturnina, Chodoro, Ricaredo, Potenciana, Torsiana, Maria, Juliana, Carmelita, Brigida, Felisa, Victoria, Norma, Loreto, Ricardo, Marcos, Julio, Samuel, Lydia, Felicidad, Mark Lester, Benvenida, Adela, Hart, Gregoria, Godi, Armando, Felicidad, Marie, Norma, Antolin, Wilfredo, Marcos, Bernadette, Mark Jason, Alfredo, Junice Ismael, Aling Carmen, Reynaldo, Bernard, Bok, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating pagnonobena para sa karangalan ng ating minamahal na patron na si San Isidro Labrador. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, sama-sama nating alalahanin at buong kababaang loob na aminin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ng aming minamahal na patron ni San Isidro Labrador, ipinag-utos mong kami ay mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinagupit, sakay pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at pinanangaw ang mga paa. Nang naghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang mga bantay bilangguan at nang makitang bukas sa mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok, at nanginginig nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas.
Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tugdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon ay paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father R.A. Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ng tao ay ang baguhin ang mga bagay na nakasanayan.
Halimbawa, nakasanayan mo na maghapon kang nakahiga, tapos dumating yung opportunity para ikaw ay magtrabaho. Kung minsan, yung taong nakasanayan na laging nakahiga at nakatambay, ay mas pipiliin pa rin na humiga at tumambay kesa magtrabaho. Kung minsan naman, kung nakasanayan na ng isang tao na palagi siya nagsisinungaling, kapag kunwari dumating yung pagkakataon na kailangan niya na magsabi ng katotohanan, mas pipiliin pa rin niya yung magsinungaling. Kung isang tao ay nakasanayan ang isang bagay at naging komportable na siya dito, nahihirapan na siya na baguhin ang mga bagay na ito. Kasi nga, naging komportable na. At kapag tayo ay naging komportable na sa isang bagay, nahihirapan na tayo na baguhin ito. At mga kapatid ko, ganito rin yung naging karanasan ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa tagpo sa ating ebanghelyo sa umagang ito. Yung mga alagad ni Jesus, nasanay na nakasakasama siya. Nasanay na sila na araw-araw naririnig nila yung aral ni Jesus. Nasanay na yung mga alagad ni Jesus na araw-araw ay nakikita ang kanyang mga himala. Nasanay na yung mga alagad ni Jesus nakapiling siya. Ngunit alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo, katulad ng nangyari sa ating ebanghelyo, ay darating ang panahon na siya ay babalik sa Ama. Ngunit sa pagbalik ni Jesus sa kanyang Ama sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu upang maging patnubay ng kanyang mga alagad. Ang Espiritu Santo ay isinugo ni Jesus upang maunawaan ng kanyang mga alagad ang kanyang mga turo, at nang sa gayon, sila ay patuloy na manampalataya na si Jesus ay tunay na Panginoon. Sa totoo lamang, hindi naman talaga iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bagkus, mas pinalalim lamang niya ang kanyang ugnayan sa kanila. Dahil ang tulong ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin ay upang imulat tayo sa katotohanan na ipinahayag ni Jesus. Ang gawain ng Espiritu Santo ay laging ituro tayo kay Jesus. Hindi para ilayo kay Jesus o hindi para tayo'y maligaw ng landas, kundi ang gawain ng Espiritu Santo ay laging nakatuon sa Diyos, kay Jesus, upang makilala natin siya. Kaya nga mga kapatid ko, ganito rin sa buhay ng tao. Huwag tayong matakot na iwan yung mga comfort zones natin, yung mga bagay na nakasanayan natin. Kasi kapag nanatili tayo sa ating comfort zones, hindi na tayo lalago. Magiging okay na lang sa atin yung mga bagay-bagay kahit meron pang opportunity na nag-iintay sa atin. Pag naging komportable na tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin, hindi natin mamamaximize yung potentials na meron tayo. Kaya nga, ano ang paalala sa atin ni Jesus? Huwag tayong matakot. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, ang paalala sa atin ng pagbasa sa umagang ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi naman umalis si Jesus para pabayaan tayo o iwan tayo. Umalis si Jesus, bumalik sa Ama upang ating maging tagapamagitan. Umalis siya para pa rin sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen.
Bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Ang ating po itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapangyarihan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Isama din natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng lahat laban sa banta ng COVID-19, ang agarang pagaling ng mga kapatid nating may sakit, at ang maayos na kalusugan ng mga healthcare workers na nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming mapagmahal, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihahanda, ngayong si San Isidro Labrador na aming patron ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan natin sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, na mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang aming patron na si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng agagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa walang nawa ako ng kapatid ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita ang aming patron na San Isidro Labrador ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami ay pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat at sama-sama natin dadasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin na pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nagbubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagbagaling ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming Pintakasi, San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po sa mandali. Sa ngalan po ng ating minamahal na Kura Paroko, si Monsignor Adi Vergara, at ang buong sangguniang pastoral ng ating parokya, ay taos puso po namin pinasasalamatan ang mga tagapagtaguyod ng banal na misa sa ika-6 na araw ng pagnonobena para sa karangalan ng ating patron na San Isidro Labrador. Ito po ang Samahan ng Charismatic, PREX, PCY, at ang SPPC ng Marcelo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa. Humayo kayo at manatili sa piling ni Kristo na muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.